So yung mga kabiyaya, isang mabiyayang gabi, araw, tanghali sa ating lahat. So eto po, matagal-tagal na ulit tayo hindi nakapag-update po dito sa kaso ni Catherine Camilon. At eto, marami tayong mga pag-uusapan at syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung unang video, no? Maghaharap na sa Senado ang pamilya ni Catherine Camilon at Camilon de Castro at Jeffrey magpantay dahil may nakita umaharang sa kaso. Naku po. Ito pa isa. Kumpirmado na. Lagot sina Alan de Castro at Jeffrey magpantay. Grabe talaga to. Alam nyo itong video na to, sana totoo na to, no? Kasi ito na nga, Senate hearing, Idol Rapi Tulfo, ginisa si influensya. Wait lang, ginisa si Police Major Alan de Castro. Naku po. Oo, ito na nga, no? So, ito po yung unahin natin na video. Alam nyo, napakaganda nito kasi kung halimbawa man may akyat to sa mas baka may chance pa ho tayo na na mabigyan talaga ng hustisya tong si Catherine Camilon. So ito yung video, panoorin natin. Lalaki na inilipat ang ni Catherine Camilon sa pulang SUV. Sinabi rin nito na na-recover ng mga operatiba ng CIDG ang isang abandonadong sasakyan na tumugma sa paglalarawan ng masaksi mula sa isang bakanting lote sa kanto ng Dumuklay Road at Star Tollway sa Barangay Palyucan East noong November 9. Ang kotseng walang plaka ay dinala sa Camp General Miguel C. Malvar sa Batangas City at isinailalim sa forensic examination. Batay sa isinagawang pagsusuri ng forensic group ng pulisya, ang DNA ng mga hibla ng buhok na nakuha mula sa pulang Honda CR-V ay tumugma sa DNA ng mga magulang ni Camilon. Nabunyag din na yung dating tatay daw ni Police Major de Castro ay dating miyembro ng PNP at kasalukuyang Municipal Administrator tuwing Municipal Government. Ito ay ayon sa pahayag ni Police Colonel Jacinto Malinaw. Nakikita ko na ang balakid. Ang sagot naman ni Senator Idol Rafi Tulfo. Patuloy pa ring naniniwala ang ina ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na buhay pa ang kanyang anak. Ito ay inihayag ni Rose Manguera Camilon ang kanyang damdamin sa isang panayam sa radyo kasunod ng mapahayag ng mga investigador na maaaring patay na nga ang kanyang anak batay sa mga salaysay ng mga saksi. Opo, dahil ako sinasabi ko talaga, sa pulpo sa simula nung umalis siya, ni minsan ho, wala akong inisip na masama para sa kanya. Ani Rose Camilon nung hingyan siya ng opinyon kung buhay pa ang kanyang anak. Matatandaang posible umanong patay na ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon base sa masalaysay ng matestigo. Ito ay ayon sa pahayag ng CIDG nitong Huwebes. Ayon sa pahayag ni Region 4A's Investigation and Detection Group or CIDG Deputy Major Nilo Moralio sa press conference, we are hoping for the best, but we are expecting the worst. Hindi po namin masabi kung wala na po talaga. Pero base po sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, napatay na po. Ani Major Nilo Moralios. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling umaasa si Rose. Naalala pa niya na 27 years old na si Catherine noong January 3. Hiling ko po at laging dasal sa Panginoong Diyos na ligtas siya. Saan man siya naroon, kahit na nalalam. Wala naman ding masama kung hilingin ng magulang na tsaka syempre magulang yan. And yan talaga itatatak sa isip niya na si Catherine Camilon ay buhay pa talaga. Pero sana na ganun nga talaga yung mangyari, no? Mas maganda yun. Kasi kapag sa oras na makita si Catherine Camilon at buhay pa, ay talagang kung sino man yung gumawa sa krimen na to, ay talagang maituturo at maikukwento niya lahat-lahat. At talagang tawag dito, talagang mabibigyan ng hustisya yung ginawa sa kanya. Kung sakali man nabuhay pa si Catherine Camilon. At napakaganda yun, lalong malulugmok tong mga
gumawa ng krimen na to kung sakali man. So tuloy natin. Itong mga ganito, di ko talaga inisip na yun. Nag-birthday po siya. Wala siya dito sa bahay. Dumaan ho ang Pasko at bagong Birthday taon. niya pa no? Hindi po namin siya kasama. Ani Rose Camilon. Si Catherine Camilon ay isang kalahok sa Miss Grand Philippines 2023. Forward natin Siya ay naiulat. On that day, sir, na nag-usap tayo, I think Friday. Okay, sige po. Kailan po na-receive ng region po? Same day po. Same day. Nung ma-receive po nila, ano po naging reply? Sir, our request sir, is for the availability of Alan De Castro if he will consent to the extraction of sample If specimens. he willingly submit himself. So, did he Yes, sir. submit himself or did he turn it Sir, down? wala po. Ang specify ko dun, sir, is makakuha kami ng official reply, black and white, kung papayag o hindi, para lahat meron naman yung paghahawak. Kaya nga po sir, so nung pinadali on the same day, yung request, ano po ang naging reply? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. Okay, so walang problema dito yung talaga magaling itong CIDG. Again, pangalang beses na ako sa saludo sa inyo, General Malinaw, no last time, if you remember, sumaludo po ako sa inyo dahil mabilis kayong umaksyon at yung mga pinagsasabi niyo po, talagang Yes, it is expected na ganyan po talaga ang dapat nyong ginawa. I Yes, appreciate yes, sir. that. So dito ngayon, sinasabi niyo po, nag-request kayo sa region na para i-compel, kasi nasa kusudian nila yung si Major De Castro, Yes, sir. na para makuha ng specimen para i-cross-match doon sa nakuha niyong Yes, sir. ebidensya. And also the drug test, sir. And also the drug test. And the Tatlong blood test test. po yun, sir. Hair, blood, and drug test. Right. Pero inupuan lang po ng region. In other words, lumilitaw. I cannot comment on that, sir, no? Kasi kami, sir, we submit the request and we are waiting for the reply. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun pag pulis, bine-baby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang, Yan itong na nga ba? suspect, naku, kahon na ito. Oo, totoo yan. So, ayun nga yung sinasabi ng mga netizen O kahit ikaw na nanonood ngayon, lagi mo rin kino-comment yan, na ba't ganun? Pag police, baby parang ayaw pa dapuan ng lamok yan Pero pag mga normal lang na tao, kahon na, nakaposas, nakakulong, ultimong kamag-anak, masilip man lang yung kahit wala pang masyadong, kahit wala pa yung mga talagang matinding ebidensya laban sa kanya, nakakulong na yan. Meron pa nga iba, natatandaan nyo dati yung mag-ama? Yung mag-ama na napagbintangan lang din yun na sila yung pumatay dun sa babae na nagpapautang. Nakalimutan ko yung kung saang lugar yun. Tapos pagdating dun sa presinto, pinagbabaril sila Tapos bandang uli napatunayan na wala talagang kasalanan yung mag-ama na yun. Biruin nyo yun ganyan dito, yan ang Pilipinas. Yan ang Pilipinas. Pag police, absuelto ka, baby ka. Pero kapag normal ka lang na tao, kawawa ka dito. Kawawa ka sa batas natin. Hindi ko naman nilalahat, Hindi ko inaano yun, May mga lang kasi talaga tayo dito na parang hindi talaga naayon. Parang katulad niyan, yung trato kay Alan De Castro. Parang hindi naman siya na kasi matawa-tawa lang yan ngayon Oo, hindi nga siguro nahirapan yan sa pagtulog niyan. Hindi nga siguro, baka nga naka-aircon pa yan Okay, tuloy natin. Baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na, nakawala na, balay na. Thank you, General Kenneth Lucas. Magandang hapon po, sir. General. Opo, magandang hapon po. Okay, General, kausap ko po sa kabilang linya si Colonel Jacinto Malinaw noong January 11, nung kausap ko po siya, sabi niya, on that same day, nagpadala siya ng sulat sa region requesting the region, since nasa kustudiya po ng region si Major Alan De Castro, na i-compel na mag-submit ng specimen para sa cross-matching ng evidence na nakuha sa kotse. Inupuan lang po yung request ni Colonel Malinaw. What happened po, General? Well, we Inupuan lang. sent a letter to Police Major De Castro. Unfortunately, sir, siguro ang advice ng abogado niya is huwag magbigay ng DNA sample. But do you have that in black and white, sir? Opo. So, ang gusto ko lang malaman, sir, Doon pa lang
Hinihingi yan si Alan De Castro ng DNA test para kung sakali man tumugma. Kasi may mga iba pang nakuha doon sa kotse. Bukod doon kay Catherine Camilon, may iba pa hong mga buhok na nakuha doon. So ngayon, ito na lang bakit ayaw magbigay ng ba't ayaw magpa-DNA test ni Alan De Castro? Doon pa lang di ba? Ano mo na tawag mo na, nasa isip mo na ba't tayo mo magpa-DNA test kung talagang wala ka namang kasalanan? Diba? DNA test lang naman yan. Hindi naman napipeke ba ang DNA test? Malabo rin siguro, no? Ngayon, dalawa lang yan. Kung natatakot siya, baka pikiin yung DNA test or natatakot siya na baka matukoy na nga talaga siya na siya yung nasa likod ng krimen na to. Yun. Ay, nako talaga. So ba na-receive nyo January 11 yung request ni Colonel Malina? At nung ma-receive nyo po, sir, ano naging course of action ninyo? Well, agaran po nating dinirect si Major Alan De Castro para magbigay ng DNA sample niya. Unfortunately, ang advice ng lawyer niya is hindi magbibigay. Okay. So, ibig sabihin, sinulatan niyo po, kinausap nga si Major De Castro? Pinausap ko po siya mismo. Andito lang po siya sa camp ng PRO Calabarzon. Okay. Ano sagot niya po sa inyo, General? Bilang isang major siya, ano sabi niya? Ang sagot po niya sa akin is magko-confer siya doon sa lawyer niya. Okay. Kailan po yun yung tinanong niyo siya kung pwede nang makonfer siya? 12 po yun or 13 kung hindi po ako nagkamali. Doon pa lang, alam na this, ano? Alam na this. Ang tinatago, malinis ka. Why not? Ito na, sige. Kagaya na sinabi ko. Ginawang personal convincing na, bata, sige na. Kung talaga malinis ka na, yun ang pinapalabas malinis ka, wag na mag-lawyer, pumayag ka na. I would have done that if I were in your shoe. Opo, ginawa ko po yan dito sa opisina namin, no? Pinatawag ko siya and kinonvince ko siya. Lahat na sinabi ko sa kanya. Unfortunately, yung lawyer pa rin niya ang... Hindi, dapat kung ano yung ginagawa nyo sa mga normal na tao, kung paano nyo kumbinsihin sa mga normal nga na tao, kung, diba, bugbog, suntok, sipa, kuryente, ano pa ba? Ano pa ba yung mga ginagawa? Para lang makumbinsi, para lang mapaamin. Patayin nyo, itry nyo gawin din yung kay Alan De Castro. Malay nyo naman, makumbinsi nyo, di ba? Eh, nangyari kasi binibaby nyo Unod niya. Okay, nakakaluma naman to. Yung tumanggi siya. So, nung pagtanggi niya, sir, wala na kayong magawa, then you have to let him go. Opo, at Ang nangyayari, parang yung PNP yung nag-a-adjust sa suspect. Ang galing. First time ever na makasaksi ako ng ganito, na yung suspect pa, yung nasusunod kesa dun sa PNP. Pero kadalasan sa mga normal lang na tao, kapag sinabi ng PNP na ganito, maming ka, ganito, ganyan, kinabukasan may resulta na agad. Nakaposas, nakakulong na yan. Nakakainis na mga kadabar. Sana maging patas yung natin, maging patas sa lahat. Mayaman ka man, police, negosyante, etc., kahit tambay at pantay-pantayan pagdating sa batas. Yung nangyayari kasi, parang palakasan na lang tapos, diba, narinig pa natin dito sa Pigeon na dati palang nasa serbisyo din ng tatay ni Alan De Castro. Tapos, ano pa yan? Chef po ba na pa yan? Nakalimutan ko. na lang po kami ni CIDG kung ano yung next na gagawin namin. And of course, through a court order yung gagawin. So pagkatapos po sir, nung tumanggi siya, then lumabas na po yung resulta ng RIAS na pakawalan siya kasi dismissed na siya from service, tama? Hindi po. Lumabas po yung recommendation ng RIAS nung 16 po, ngayong 16 January. Ano po naging basehan po para ma-dismiss siya sa servisyo at mapakawalan na po sa posisyon niya? Yung extramarital affairs po niya. Opo. Kung yan lang po pagbabasihan, ang dami po dyan sa pulis, baka maubos po yung pulis natin kasi marami ng mga pulis natin dyan. Pasensya na, nagkakaroon ng extramarital affairs even while we speak. So dapat lahat din yun gawa ng motor-proof investigation. Wag na ito sa De Castro. Well, meron na pong mga na-dismiss na mga kapulisan tungkol dyan sa kasong yan, no? And of course nga, ang kagaya ng binibitawan ko dati na pag merong mga pulis na merong extramarital affairs is yung integridad ng kapulisan natin yung nawawala. Kaya nga po nagkakaroon ng motor-proof yung investigation. Opo, sige po, sige po. Maraming salamat po sa muli. Brigadier General Kenneth Lucas, magandang hapon po sir, General.
Opo. Colonel Jacinto, Yes, sir. Magandang hapon po. narinig naman ninyo yung kasagutan po ni Colonel Yes, Adrian sir. Lucas sa mga katanungan ko. Now, Yes, isa na naman po hirit, hindi ba natin pwedeng kausapin yung mga relatives ni Major Alan De Castro at maging Actually, sir, itong yung- tao niya na si Jeffoy? Actually, sir, yung marami na kaming effort dyan, sir. Actually, sir, yung tatay niya dating pulis din, no? Ayaw. Marami ng effort yan kami, sir. Hindi yun. Kung nag-e-effort kayo ng gusto, ano nyo na yan, nagawa nyo ng paraan yan sa iba. Hindi, ito na lang sorry Nagtataka lang ho kasi kami, bakit kapag sa iba, sa mga normal lang ho na tao, nagagawa nyo yung ganyan. Pero bakit sa kabaro nyo, sa kapwa nyo pulis, at hindi nyo nagagawa? Diba? Doon lang yun lang yung pinagtataka namin dito ng mga netizen na, bakit ganun? Siya normal na tao, ang bilis ng proseso nyo. Nakakulong na agad yung kahit suspect pa lang yan, kulong na agad yan. Hindi ka pwedeng lumaya. Pero ba't ngayon na kabaro nyo yun na involved dito sa kasong to, parang hirap na hirap kayo. Parang kayo pa yung nag-a-adjust sa kanya, samantalang siya yung suspect. Ni Mayor De Castro. Ayaw, sir. At ang parati lang sinasabi, sir, haharapin na lang niya ang kaso sa korte. Okay. Gayon pa man, sir, sa ganong development, gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo, sir, nagkaroon kami ng case conference with DOJ prosecutors at saka yung pamilya Camilon noong isang araw at napag-usapan nga namin na imo-motion na lang namin sa korte yan. Pag dumating kami sa trial, imo-motion namin for the extraction, blood, hair, at saka drug test, sir. Kendall, Yes, alam sir. nyo kung talagang magaling lang kayo, kung talagang gusto, maraming paraan. I'll tell you kung paano. Makinig kayo, Totoo kayo yan, ang pulis, totoo yan. kayo ang pulis. Pero siyempre, sir, hindi patama sa inyo to. Siguro sa mga taga-region, kung gusto talaga siya makakuha ng ebidensya, ilang araw na siya dyan sa region, sir? Ilang araw na? Mahigit 2 buwan, sir. Okay. Ako lang 3 buwan. Pagkatapos kayo makakuha ng buhok sa kanyang sasakyan, sir, siya ay may tinutulugan. Sana pag alis niya, yung kanyang unan, merong doon? Nag-heart. Natumbok mo, Senator Rapi Tulfo, napakagaling mo talaga. Tama yun. Diba? Kung talagang inaasikaso ng yung tinutulugan ni Alan De Castro, may mga matitirang mga mga buhok dyan. Gasino ba, diba? Gasino lang yun. Kung talagang gusto nyong malutas, kung talagang totoo yung sinasabi nyong lahat yan, ba't hindi nyo ginagawa nga naman? Tama, ang galing niya, Senator Rapi Tulfo, hindi nasayang boto ko dito sa taong. Yes, naghanap ng mga hairstrand or sa banyo. Pagkatapos siya maligo, may sasalisi papasok doon, mangolekta ng mga buhok. Sigurado ako may mga buhok na lagas doon sa pagligo niya. O sigurado ako pagbango niya, pag-CR niya, may sasalisi. Kukunin yung unan, maghanap ng hairstand doon. Bingo! Pwede po yun, sir. Pwede nga po yun. Kaya nga, ba't hindi ginawa? Meron na. O pwede naman pala yun Naku po, tayo din. Ayan sila, sa kanila na mismo nang galing, pwede naman daw pala yun. Pwede naman pala yun. Ba't hindi nyo ginagawa? Ay, ako po talaga. Ba't hindi nyo ginagawa? Ano bang meron? Ba't parang takot na takot kayo kay Major Alan De Castro? Ay, naku. Kung hindi pa kayo tinuruan ni Senator Rapi Tulfo kung anong gawin nyo bilang isa kayong pulis na dapat antimano, alam nyo na dapat yan dahil nga pulis kayo Diba? Ba't hindi nyo ginagawa? Ba't hindi nyo naiisip yung mga ganong bagay? Kaso ngayon, di ko alam. Nakalaya na ata Sinusunod yung base sa aming investigation plan, sir. Kasi we have sir, dun sa whereabout ni Catherine Camilon. Sir, sorry, pinupuri kita kanina. Hindi ko mabawi yung pagpuri ko sa inyo. Pero, yun nga pong sinasabi ko, na sana po, naisabi po yun, nagkaroon po ng close coordination Kaso late pagtutulungan ng CIDG at saka ng region. Sasabihin ng CIDG, kung talagang kayo ay magkakaisa yung inyong pong pakay na para makakuha ng ebidensya na kailangan dito sa kaso ito, to solve the case. Yun nga po, sir, di ba? Nung paglabas ng hairstyle na declared na panglalaki, wala namang kalaman na to si Major. Kakausapin yung isang tao doon sa loob ng region. Pagkagising niya, kunin yung kanyang unan, kunin yung kanyang kumot, Tama. yung kama niya, vacuum nun. Sigurado ko sa pagbabacuum may makukuha mga hairstand doon. O dili kaya, pagligo niya,
O tingnan yung mga suklay niya. Siyempre, may suklay siya dyan. O, yung suklay niya, pag nilagay niya sa cabinet, o kunin yung suklay niya, may buhok doon. O pagligo niya, sigurado mayroong buhok doon. Pagkatapos niya ligo, paglabas niya ng banyo, may papasok kunyari na pulis maliligo din. Pero yung pala, ay magkukuha ng mga buhok. O, di ba? O, so ano pong next plano natin, Colonel? If ever na Hindi pa kayo turuan eh. Ay, nako. Tama naman yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo dun eh. Napaka-basic lang nun. Pag naliligo, pwede nyo naman pwede nyo namang tawag dito, pwede nyo namang bunutan ng ano yun. Pulutin yung mga buhok dun, di ba? Ay, nako. So, dito tayo sa isang video. Catherine Camelo na, ano ba yun? Wait lang. Ano ba yun? Kumpirmado na lagot sina Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. So ito, ano kaya to? Sana ito na nga yung inaantay-antay natin, no? So ito, play na natin. At tinutukan sila ng barel. Ito ay kinumpirma ng CIDG Chief ng Region 4A na si Police Colonel Jacinto Malinaw. Ayon kay Malinaw, nakatanggap daw sila ng official report mula sa forensic group ng DNA initial results ng kinonduct na examinations. Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge na merong nakakabit na buhok ay tumugma o nag-match doon sa specimen ng Camilon family. The source of DNA profile obtained from the hairy strand collected from the sponge found in the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak ni Rosario at Remer Camilon. The probability of parentage for this case is 99.99%. Yun po ang initial. We are still awaiting for the update doon sa blood sample sa blood analysis. Ani Police Colonel Jacinto Malinaw. Kagabi po, we received the official report coming from the forensic group, yung initial DNA results ng kinandak na examinations. No? Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge, no? Na merong nakabit na buhok, ay nag-match doon sa specimen na binigay ng Camilon family. Indicating dito na the source of the female DNA profile obtained from the hair strand collected from the sponge found that the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak ni na Rosario at Relmer Camilon. The probability of parentage for this case is 99.99%. Yun po ang initial. We're still awaiting for the update doon sa blood sample, sa blood analysis, no? Ang resulta ng DNA test ay isusumiti sa Batangas Prosecutor Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. This put credence doon sa testimony ng dalawang witness na nakakita sa dugo ang babae na inililipat sa Red CRB. It only shows na napunta yung So nga pala, saan na yung dalawang ano na yan? Testigo? No? Ba't parang ano? Kasi may suspecha din ako dyan sa dalawang testigo na yan eh. Baka mamaya ano lang tayo niyan eh. Inililigaw lang yung pag-iimbestiga dito sa kaso ni Catherine Camilon eh. Baka ano to eh, baka kasabwat din to ng mga, baka lang disclaimer baka. No, hindi ko tinutumbok na totoo, hindi 100%. No? So baka nga mamaya nililigaw lang eh, nangliligaw lang tong mga to eh. Hindi natin din kasi masyadong biruin mo sasabihin, kitang-kita namin, nasa madilim sila, may binuhat silang babae, inilipat sa kabilang kotse, paano may kita ay madilim? Paano? Ito lang kung ako yung hitman, ba't pa kita. Tapos, ang sabi pa doon, ano yun? Natatandaan ko yung nakita ata sila, tapos bigla silang nagtakbuhan. Oo, hitman, hindi na kita papatakbuhin. Alam ko naman na nakita mo yung ginawa ko. Diba? Kaya medyo duda ako doon sa dalawang suspect na to eh. biktima natin suspect, sa Red testigo. CRB. Of course, we are still hopeful na yung ibang examination sa ibang specimen ay mag-match. But initially, isasubmit natin ito for evaluation. Dagdag pa ni Malinaw. Actually, this will be submitted within the day sa Batangas Prosecutor's Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. So, sa amin, yung legal theory ng CIDG is this put credence dun sa
testimony ng dalawang witness na nakita ng isang dugong babaeng inilipat sa Red CRV. It only shows na napunta yung biktima natin doon sa Red CRV. Of course, we are still hopeful na yung ibang examinations na isang ibang specimen ay mag-match, no? But initially, isasubmit namin ito for evaluation. On the part of the CIDG, we are constantly communicating with the family. They have my number. And also, naitawid na rin natin yan sa Tuwi Municipal Police Station to regularly get in touch with the Camilon family. At sa ibang LGU doon, no? Meron na tayong coordination dyan na to ensure their safety. Naniniwala at umaasa naman ang ina ni Catherine Camilon na si Rose Camilon na buhay pa ang kanyang anak at nakiusap din siya sa dating Police Major Alan De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay na magsalita na sa kanilang nalalaman kaugnay sa pagkawala ng kanyang anak ni si Catherine Camilon. Hindi kahit anong pakiusap nyo dyan, Ma'am Rose, hindi magsasalita ng ano yan. Oo. Yung mga ganyan. Ngayon nga lang ultimong DNA test, hindi siya makapagbigay tapos sasabihin magsalita na. Walang mga, alam nyo, ito, hindi ko naman nilalahat ng mga kapulisan, no. Siyempre mga ganyan, mga sanay na rin yan. Oo, may mga mission yan patungkol sa mga pag-bypass operation, kung ano-ano pa yan. At doon tawag dito, nakakapatay din sila kapag nilalabanan sila ng mga hinuhuli nila. Diba? So, pag ganyan kasi, alam nyo, katulad nito ito lang paano ko ba nasabi na bakit pag pulis parang kinakampihan, parang binibaby? Natatandaan nyo yung kalbo. Yung nakalimutan ko yung Gonzaga ba, Gonzales ang apelido ata nun eh. Yung nakabanggaan niya yung nagbabike, 'di ba? Humugot ng baril. Ang tagal din nun Hindi nga ata nakulong yun eh. Nakulong ba yun? Natanggalan ano ba yun? Nakulong ba yun? Or natanggalan lang ng lisensya? Hindi ko alam Hindi ako nag-i-update dun sa kaso na yun eh. So, bibiruin mo ilang beses na palang nangyayari yun. Ang dami niya na palang kaso. 'Di ba? O dito naman ngayon kay Alan De Castro. Sana sa lahat ng mga bilang kayo naman yung nangako at dapat to pa rin yung pangako nyo na serbisyo sa taong bayan o sa ating bansa. Dapat kayo yung nagpapaano ng batas, kaso minsan kayo yung sumisira ng batas eh. So yung mga biyaya, mga Dabarkads, hanggang dito na lang tong video natin. Anong magiging komento nyo? At dito naging saludo ako kay Senator Rapi Tulfo, kay Rapi Tulfo, or Rapi Tulfo in action, kay Senator Rapi Tulfo. Yan, talagang grabe, no? Biruin mo siya pa yung nagbigay ng suggestion na ganito gawin nyo. Paggising, ito ganyan, kunin nyo yung buhok. Samantalang bakit hindi naiisip? Siguro naiisip din ng mga kapulisan na mga pulis yun na nag-iimbestiga dito sa kaso ni Catherine Camilon, kaso baka hindi nga lang talaga ginagawa. Pero hindi natin alam, no? Pwede rin na talagang maingat lang talaga to si Alan De Castro para hindi siya mabuko dito sa krimen na to. Tayo na, anong magiging komento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan